Ayan, hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, Squadrons, and welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan po, sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi po yung updated sa ating mga bagong upload na video. So ayan po mga kalingap, ito pong reaction video ko mga kalingap ay hindi po to tungkol sa kalingap. Gusto ko lang papiyawan yung mga nangyayari po sa isang charity vlogger din po na kilalang kilala din at tinahangaan. At talagang ang ganda rin po ng kanyang nagagawang mga adhikain ng pagtulong sa mga kababayan po natin. At ito nga po, dahil nga po ang aking nanay, ang aking mama ay sobrang nanonood din, fan din ng ni Daddy Frankie. So palagi po siya nagkikwento sa akin mga kalingap ng ng mga kaganapan kay Daddy Frankie na hindi ko naman nasusundan. Pero dami niyang nire-reaction. Gusto niyang maglabas ng kanyang hinaing. Gusto niyang maglabas ng kanyang hinaing sa mga nangyayari kay Daddy Frankie. So kung nanonood si Daddy Frankie shout out po. Pahintulutan niyo po ako na isang beses lang po ito, pagbibigyan ko lang po itong nanay ko at sobra pong apektado ng mga nangyayari po sa inyo, Daddy Frankie. Sobrang apektado po ng nangyayari sa inyo. Kasi ang dami rin palang nangyayari sa community ni Daddy Frankie po ngayon panahon na ito mga kalingap. So hindi lamang ang kalingap ang may pinagdadaan ng pagsubok. Kay Daddy Frankie din pala, meron din palang nangyayari pagsubok ngayon. So ito po yung nanay ko, hindi ko na mapapakita at para gusto niya lang maglabas ng kanyang hinaing, ang mga kanyang nararamdaman sa mga nangyayari. Kasi naawa siya dun sa mga beneficiary tinutulungan ni Daddy Frankie. Yan. So mama, sino yung para malaman natin kung legit ka talagang viewer ni Daddy Frankie, sino mga kilala mo na beneficiary? Magpangalan ka ng ilang beneficiary Daddy Frankie. Sina Kuya Oliver, Ate Nita. Grabe, sino pa? Si Kuya Junjun. Sino pa? Si Banda. Sino pa mga? Meron ka pa pangalanan? Marami. Sino pa yung iba? Marami pa? Yung iba sa mukha mo na kilala? Hindi, kilala ko. Ano pangalanan mo para malaman natin kung legit ka talagang viewer ni Daddy Frankie? Sino pa? Sina Dangdang. Sino pa? Pangalanan mo? Okay na yun. So hindi, nabibilib lang ako kasi talagang nanonood po si mama. Hindi, naiinis lang kasi ako kasi ayun, naiinis daw siya. maraming dapat tulungan ng mga kumuha, hindi kumuha. May mga kumuha ngayon. Yung mga beneficiary ni Daddy Frankie, yan, palagi ko po kasi naririnig. May mga kumuha. Palagi ko naririnig kay mama na nirarant niya na meron kasing si Daddy Frankie kasi kilala natin na tumutulong sa mga may kapansanan o dumaan sa depresyon, ganyan. Na medyo naapektuhan yung kanilang mental health. So, yun po yung ginagawang pagtulong ni Daddy Frankie. Kasi minsan nakakapanood din naman tayo ng mga video ni Daddy Frankie. Papanood din natin yung ilang video ni Daddy Frankie. At ayun nga, nabalitaan ko rin kay mama na meron yung mga ibang mga beneficiary ni Daddy Frankie na natulungan at nabago, na ayos naman, gumaling na ay may kumukuha. Mga nakulong na depress sila ng mga 30 years, Ilang 20 taon, years. matagal. Oo, yung kumbaga bakit hindi nila tinulungan nung time na ganon yung sitwasyon nila. Ngayong tumulong na nga si Daddy Frankie na ayos na, napagamot. Tsaka naman kinukuha. Patuloy pa rin pinapagamot ni Daddy Frankie. Oo. Bakit kumbaga kinuha nila? Dapat yung ibang problema na lang yung ginawa nila ng solusyon kasi may solusyon man ang nagagawa dun sa ibang Yun. sa ibang beneficiary. Tama din yun kasi kung isipin po natin yung sa sitwasyon po ni Daddy Frankie. Actually, sabi ni mama na minsan naiyak daw si Daddy Frankie at nalungkot din. Grabe din yung iyak ko nang kinuha yung naiyak Banda. Naiyak ka din, no? Oo. Grabe. Kasi po mga kalingap, ang dami pong natulungan ni Daddy Frankie na may mga problema sa mental health nila na gumaling. At itong gumaling daw mga kalingap ay may mga kumukuha. So wala natin pangalanan yung agency. Wala natin pangalanan yung agency pero may kinukuha na po kay Daddy Frankie nung gumaling na. At kumbaga ang tanong po dito ng mga sumusuporta at nanonood, bakit daw nung time na kailangan ng mga tao ng tulong na ilang taong nakakulong ay hindi nila ginagawa yung pagkuha na yan at pagtulong. Kung kailan may tumutulong na vlogger, na charity vlogger, ay tsaka naman nila papakalman at kukunin. So ang tanong, inaindi daw ng ibang mga kamag-anak, ang dami naman dyan na pwedeng tulungan pa. Bakit yung tinutulungan pa ni Daddy Frankie na magaling na at tuloy-tuloy na yung pagpapagamot, bakit yun pa ang
papakailman o kukunin ng agency. Tsaka yung tatay Ano yung na tatay mo? pinagamot yung mata niya. Mm. Nag-iiyak, ayaw niya daw doon, ayaw niya. Lahat naman kahit yung si Bandam na hindi Ayaw sana kumbaga sumama? yung pag-iisip na pero talaga nag-iiyak, ayaw. Ayaw sana sumama? Ayaw talaga ng mga nag-iiyak. Ay, yan guys, grabe ano. So, yun po mga kalingap, ano po nararamdaman mo? Ilabas mo na dito mama sa vlog. Wala lang, nalulungkot lang Ay, talaga. grabe guys. Oh, nalungkot si mama. Kasi marami namang dapat tulungan, dapat unahin. Mm. Bakit hindi yun ang unahin ng mga kumuha? Ayun, tama yun. Yun po mga kalingap, ano. Actually, maraming kung mapanood, may re-relate din natin siya mga kalingap sa may re-relate din natin siya sa sinabi ni Sir Mike Abe. Si Sir Mike Abe po ay nag-reaction naman siya dun sa issue ngayon ng kalingap nila Kuya Bal. Sabi ni Sir Mike Abe dun sa kanyang statement. Si Sir Mike Abe ay isang kilalang broadcaster, at radio announcer. Sabi ni Sir Mike Abe, bakit daw ang daming sumisilip sa mga charity vlogger na ang mithiin lang ng charity vlogger ay makatulong sa mga kababayan natin na at mahihirap? Na kung gusto ng mga sumisilip na makatulong din sila, humanap sila ng tutulungang ibang tao. Hindi yung may mga tumutulong na tao, tinutulungan yung mga kababayan nating nangangailangan, inaahon sa hirap, binabago ang buhay. Yung mga na-depressed, naayos na ang buhay, yung mga walang bahay, nagkakabahay, yung mga di nakakapag-aral na, bakit yun pa ang sinisilip? Yung Yun pa yung pinapakalman. Kala mo wala ng pag-asa, nabigyan ng pag-asa. Nabigyan ng pag-asa ng mga charity vlogger. Bakit yun yung pinapakailman ng mga taong sumisilip? Napakarami po niyan sa buong Pilipinas. Pwede naman sila maglibot-libot din, mag-scout sila. Ang dami po nangangailangan ng tulong, hindi lang po yung mga tinutulungan ng charity vlogger na mga hinahangaan natin mga kalingap. So yun po ang kahit yung mga supporters, dapat bigyan pansin. Bigyan pansin, yung mga nasa lansangan, ang daming kailangang bigyan ng tulong at bigyan ng pansin. Huwag na nilang pakalman yung mga natutulungan na. May tumutulong na, papakalman pa, kukunin pa. Hindi natin alam kung off-cam, ano na yung gagawin nila, tuloy-tuloy ba yung pagpapagaling nila, pagpapagamot nila, kung ano bang gagawin nila. So, napakagandang nakaka-camera, nabi-video kasi namomonitor natin na talagang hindi pinapabayaan yung mga beneficiary. May isang vlogger din daw na kinuha yung mga beneficiary niya, ganun din ang nagawa, nakita, bumalik din sa lansangan yung iba. So yan mga kalingap. So minsan may mga charity vlogger din na dumaan na rin sa ganung sitwasyon, kinuha yung mga beneficiary, tapos nalaman po na bumalik po sa dating pamumuhay sa lansangan yung mga dating beneficiary na okay na sana yung pamumuhay. So yun yung sinasabi nga ni Sir Mike Abe na maraming pwedeng tulungan, ba't hindi na lang yung iba ang tulungan? Bakit yung bakit yung mga may tumutulong na yung pa yung pakikaalman? So kaya yung mga viewers na talagang napamahal na sa mga beneficiary din, sinusubaybay na rin yung buhay nila, ay talagang nalungkot at naapektuhan sa mga nangyayari. So parang wala din halos pinagkaiba po yung mga nangyayari ngayon sa Kalingap at sa community ni Daddy Frankie, kasi sila ngayon sinisilip sila sa mga pagtulong na kung tutuusin ay ang laking bagay po ng nagagawang tulong, na yung ibang mga kababayan nating may hirap at nangangailangan, may problema sa buhay, ay na hindi na masyadong nabibigyang pansin, ay naaabot ng mga charity vlogger. So yun po, sana yun ang tingnan side, yun yung tingnan angle ng mga sumisilip at bumabatikos. So yun lamang po mga kalingap, comment down below po kung ano po inyong masasabi dito sa ating short reaction video mga kalingap. Maraming salamat, God bless, Jesus loves you. Bye bye.